Akin pong imahimayin sa inyo isa-isa. Sa biyaya ng Panginoon, sasamahan tayo ng Diyos. Okay? Sino po ang gusto mag-volunteer na magbasa? Neris, can you read for us? Second Chronicles. Sa Old Testament. Kasi hindi ko pa nabuksan sa akin, pero pag nabuksan ko na, ako na lang. 1 to 30. Ate tayo. Oo. Teka ha. Buksan ko na eh. Teka. Sige, you read. Second Chronicles chapter 20. Okay. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Mayunita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding Engedi. Yes. Engedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayo na ang lahat ng mamamayan ng Huda. Nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Huda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalay sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan ni Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templo ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o taggutom, kaharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo. Hallelujah. Sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak. Ngayon ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupain ito na ipinamana ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Hallelujah. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay tumulog kay Yahweh. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukog kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benayas na anak ni Jael na apo naman ni Matanyas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng Libis sa silangan ng ilang ng Herwel. Apa naman? Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagkatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Verse 18, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatirapat sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kuhat at Korah at sa napakalakas na tinig, nagpuri kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Huda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtagumpay kayo. Matapos niya palalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay pa umaawit,
Purihin si Yahweh, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila nagkaagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita, ang kasama nilang taga-Edom. At nilipol sila ng mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpapatayan. Umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakita nakatakas, lahat ay patay at nakahandusay sa lupa. 25. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan at kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis na tagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy, tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na pinagkalob sa kanila ni Yahweh. 28. Pagdating sa Jerusalem ay tumuloy sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at pinigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Ang ating pong pag-aaral ngayong hapon, pinamagatan ko pong Winning the Battle with God. Pagkasabi mo sa katabi mo, Winning the Battle with God. Winning the battle with God. Okay? Pag mayroon pong pangangaral ng salita ng Diyos, very particular ako siya, sabi ko makinig, tingin sa akin kasi ganito pala nangyayari sa Talara. Habang nagsishare ako ng gospel, naghahasik ako ng binhi ng Diyos. Ang binhi ng Diyos, ang kanyang salita. At pag hindi kayo nakatingin at hindi kayo nakafocus, pwede rin maghasik ng binhi ang kalaban. Amen. Papaalala yung sinampay nyo, papaalala kung nakalakbay yung bahay. So, maglalaban yung dalawang binhi na yon. Ngayon, pumosisyon kayo ng maayos kasi nandito kayo ngayon, so kalimutan nyo muna yung labahan, yung bahay, kung nasungkit na ba yung ano, hayaan nyo na lang muna. Dito muna kayo kasi nandito kayo sa pangangaral at salita ng Panginoon. Are you ready? Amen. Okay, kwento ko muna para maintindihan. Si Jehoshaphat, ang kingdom ng Israel ay nahati sa dalawa. Okay? Nahati sa dalawa. Ang isa Israel, ang isa Judah. Okay? At ang bawat kingdom na yan, yung northern saka southern, eastern kingdom nahati, yung isa mayroong hari, yung isa mayroong ding hari. Binasa ko ang Bible simula na mag-split. Nagkaroon ng dalawang kingdom mula Israel. Lahat ng hari ng Israel, Brother Emil, palpak lahat. Amen. Puro pagsuway sa Diyos ang lahat ng ginawa. Now, yung Judah, maganda yung hari na naroon. Nakikinig sa Diyos. Si Jehoshaphat, naging king siya ng Judah. Napakinggan niyo mabuti. Nung sinakop nila yung promised land, mayroong mga tao roon na hindi pinapakubkob sa kanila ng Diyos. Itinira. Sino-sino to? Moabites, Ammonites, Edomites. Okay? Nakakatakot yung mga taong ito. Pero hindi sila pinagalaw ng Diyos. Huwag silang galawin. Sabi, Brother Boy, huwag mong galawin. Sakopin nyo lang yung iba pero iwan yung tatlo. Nagtaka naman ako, bakit hindi ng Diyos ipinasakop lahat? Ng question. So ang ginawa ni Jehoshaphat, inayos na lahat. May mga Diyos-Diyosan doon, pinasira niya. At sinabi niya, kailangan walang ganyan kasi isa lang ang Diyos na buhay. Amen? Isa lang. Di si Lord pwedeng i-represent ng kahoy, simento o bakal. Hindi pwede. So pinasira niya, natuwa ang Diyos sa kanya. Ano pang ginawa niya? Nagtalaga siya ng mga hukom. Ibig sabihin yung maling sistema, inayos niya. Oh, purihin ang Diyos. Inayos na lahat ng sistema. Naglagay siya ng mga hukom at mga Levita. Kayo ang maglingkod para sa Diyos. Maganda nangyari. Pero makita po natin, itong tatlong malalaking hukbo na ito na hindi niya sinakop, nag-alyansa. At alam mo sabi nila, lusubin natin si Jehoshaphat para mapasa atin ang kanilang mga ari-arian. Nakakapagtaka. To make the long story short, na gambala si Jehoshaphat. Okay? At ang sabi niya, Lord, hindi nga namin nilusob itong mga ito. Bakit ngayon sila ngayon nalulusob sa amin? Kaya sabi ni Jehoshaphat, Lord, parusahan mo sila. Kumbaga, anuhin natin, medyo gawin natin sa ating lingwahe ngayon. Mga walang utang na loob, Lord. Okay? Minsan, pag tayo po yung nagawa na mabuti sa isang tao,
tapos yung tao na yun ay gagawan tayo ng hindi maganda, mapabanggit mo minsan ito. Okay lang ba yung pastor banggitin? Basta totoo, okay lang. Pero huwag mo na iparinig sa iba. Sa sarili mo na lang. Utang ako talaga. Huwag mo sabihin sa iba kasi pag sinabi mo sa iba, chismis na yun. Okay? So sinabi niya, kasi siya na naman nag-pray, Lord, tingnan namin parusahan mo sila. Okay? Now, pero ang Diyos hindi, tahimik lang. They gathered themselves together in the temple. Kaya importante ang church. Sabi mo sa katabi mo, importante ang church. At yung church na yon, sabi mo, at yung church na yon, dapat naroon ang presensya ng Diyos. Kasi maraming church, minsan walang presensya ng Panginoon. Okay, hindi lahat ng church, church talaga. Yung iba parang church lang. Okay? Now, if the presence of God is there, then that's a church. Now, gather sila, mamaya-maya, nangusap ang Diyos sa isang propeta. Napakahalaga talaga kay Hazael. At ang sabihin mo kay Jehoshaphat, huwag matakot, harapin bukas. Binasa ko sa talaran, sabi, vast army. Tinignan ko ibig sabihin ng vast, great in number. So ibig sabihin, pag nag-match sila, milyon ang kalaban, 100,000 lang sila. Kaya kinabahan siya. Pero ang sabi ng Lord, ibang Lord harapin mo sila. Kung ka ikaw yun, Brother Rogos, harapin mo. Medyo mag-iisip ka, di ba? Brother Boy, 1,000,000 ang kalaban mo, 100,000 lang kayo. Di, mag-isip-isip ka muna, kahit puro magagaling yung kasama mo 1,000,000 yun. Ang ratio nun, GR, Sir, kumpitan mo ako. 1:10. Hindi lang. 1:100,000. 1:1,000. Ang isang sundalo, 1,000 ang kalaban. Ay, mag-isip-isip ka nga. Pero ang sabi ng Lord, sige, harapin mo sila bukas. Ang maganda, sinabi Ma'am Tess, ito maganda. Ako ang lalaban para sa inyo. Amen! Oh, praise God. Ako ang lalaban para sa inyo. Yan ang maganda. Amen. Okay? Kinuwento ko na lahat kasi mamaya principle lang natin kukunin dito. Now, make the long story short, sinabi nag-gather sila, ginather lahat, at ang sabi ni Jehoshaphat, bukas, lalabanan natin sila. Magtataka ka rin sa mga tao, purihin ng Diyos, kaya kailangan talaga sa church nagkaisa. Amen. Hindi rin sila nagsabi, King Jehoshaphat, pwede magtanong, Sir, King, question. Bakit? Di ka ba natatakot? Ang dami. Wala, ang mga tao wala rin tanong. Amen. Kita mo pag may unity sa loob ng church, wala lang tanong-tanong. Amen. Lusob! Sige! Talagang Pero habang lumulusob sila, may pinagawa si Lord sa kanila. Ito lang ang giyera na sobrang kakaiba. Yes. Nilagay sa unahan, praise and worship. Amen. Hallelujah. Magtataka ka. Ano ba tong lasing giyera na ito? Dihado na sa numero, may pakanta-kanta pa. Tingin sa akin, pwede kang kumanta kasi kahit gano'ng kabigat ang problema mo, kahit kasama mo si Lord. Amen. Seto, kanta sila, lakad. Kaya mamaya pag-uwi nyo, kanta rin kayo. Amen. Okay, kanta sila ba, Delmer? Yung 1 million naka-ready na doon. Nag-aabang na galit lahat. Ready to fight. Amen. Nasaan ba yung mga salita na yan? Habang kumakanta sila, praise the Lord, God is good, His love, God is faithful, His love endures forever. Habang narinig nila, kumilos ang Diyos. Kita mo yung Laura? Kumilos ang Diyos, iba ang dating sa kanila. Nung pinag-aralan ko, Mama, iba yung dating sa kanila. Kung sa atin, makinig tayo, God is good, His love endures forever. Pero pagdating sa kanila, iba. Yung katabi mo, kalaban niya. Sabi ng mga Moabite at sa Kamunita, hindi nga, kalaban yan. Sabi narinig nila kalaban talaga. Nung tinila mo kay Israelita, umugot dahan-dahan. Tudasin na natin ito bago tayo maunahan. Tinudas nila lahat. Nung maubos sila mga Moabites, anong ginawa? Nagtinginan yung Ammonites saka, Moabites saka Ammonites. Pinatay yung Edomites, pagtingin nila, mukhang Israelita din. Ay, ikaw ko lang kalaban ko Andito ka lang. Nagsaksakan silang lahat. Ang mga salita habang kumakanta palapit doon sa burol, nagsaksakan lahat. Ang sabi, pagdating nila doon sa aktong labanan, napanood nila, ang sabi, lahat patay. 1,000,000 lahat patay, nakahandusay, walang natira maski isa. Lumaban sila, hindi? Hindi. Sino lumaban? Si Lord. Hallelujah. Di na kailangan ni Lord labanan ng mga tao kasi wala namang magagawa sa kanya. Amen. Kanta lang ginamit Amen.
Nasira lahat. At anong sabi? Imbis na lumaban sila, anong ginawa? Sila ay nagsamsam lang. Pagkasabi sa katabi mo, samsamin mo na. Samsamin mo na. Okay? Hindi natin kailangan lumaban na eh. Kukunin mo lang yung victory mo eh. Okay? If God is with you, palapakan natin sa Lord. Okay? Now, anong principle? Bawat salita ng Diyos, mayroong principle yan. Okay? Number 1. Principles we can learn on how to win our battle with God. Number 1, we are engaged. We are always engaged in a war of life. Bale, ibigyan ko yung kopya. Ibigyan ko yung kopya. Okay? Anong principle number 1, Ma'am Tess? We are always engaged in a war of life. Amen. Mga kapatid, gusto ko maintindihan natin, there's a battle that each one of us will going to face. Every day yan. Amen. Pagkatanong yung katabi mo, may battle ka ba kanina? May battle ka pa Ano kanina. sagot? Meron! Ano ito? Okay? So, kung mayroong battle every day, anong kailangan mong gawin? Prepare yourself anytime. Yes. At all times, you prepare yourself. Amen. Hindi ko mo maganda ngayon ang pakiramdam mo, magandang panahon, hindi ka na maghanda. Kahit naman sa pananahi, may tinatahi ka ngayon, humanda ka dahil marami pang dadagdag yan. Ready mo palagi. Anong battle? Spiritually. Mayroong battle spiritual, mayroong battle emotional, mayroong battle sa physical. Minsan nagkakasakit tayo, may battle yan. Amen. At may battle din sa bulsa, di ba? Amen. Lahat yan, nandyan. Okay? So dito makita natin, it doesn't mean na Christian ka, it doesn't mean na faithful ka sa Lord, wala ng battle. Meron yan. Yes. Kakaayos lang ni Diyos sapat ng lahat ng sistema, pagkatapos gera ang kapalit. Okay? So, intindihan namin mabuti. Problem will arise even if you are faithful in following God. Amen. Klaro po ba? Problem will arise even if you are faithful in following God. Amen. Kaya nga ang turo natin dito, maliwanag. Di natin sinasabi pag sumusunod ka sa Diyos, wala ka ng problema. Umalis kayo dyan. Bakit? Hindi totoo yan. Kasi naranasan ko, the more na you're faithful to God, the more na maraming problems dumarating. Amen. Pero, hindi para ibagsak ka, kundi yung problem na yung vitamins pala para sa'yo. Okay? So, katatapos lang na mag-ayos, dumating ang problema. Scripture tayo, para masigurado ko sa inyo may trouble. John 16:33, sulat nyo na lang. I have told you these things, so that in me you will have peace. In this world you will have trouble. Klaro? Sino may sabi, Brother Elmer? Si Lord. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Amen. Oo, may trouble. Pagkasabi sa katabi mo, may trouble. May trouble. Pero kaya ni Lord. Pero kaya. Okay? Remember, sinisiguro ng Diyos na ano? Na huwag tayong mag-alala na pagtagumpayan niya ng sanlibutan. Therefore, siya yun nasa atin, mapagtagumpayan mo rin. Hallelujah. Pangalawa, principle. So, engage ka palagi sa battle. Ngayon, huwag na kayo magtaka naman. Kayo naman, no? Pagising nyo sa umaga, naman to, problema na naman. Alam mo na yan. Pag sabi sa katabi, hindi na bago yan. Hindi na bago yan. Naninibago ka pa eh. Ako, pag gising ko sa umaga, masakit ang likod ko. Masakit eh. Wag na yung, ay, may problema na naman. Wag na. Nagtataka pa kayo pag dumating yung Meralco, magdadala ng bill sa inyo. Ay, ano ba to? Sige, di wag ka mag-ilaw. Okay lang, di ba? Wag nyo lang ipagtataka yung hindi ka taka-taka. Amen. Okay? Now, pangalawa, pag may problema, pag may battle, ito ang gagawin mo. Principle number 2, don't panic. Inquire God and seek for His help. Amen. Huwag ka magpanik. Si Jehoshaphat na alarm lang siya, pero ang ginawa niya, nagtanong siya kagad sa Diyos at humingi siya ng tulong sa Diyos. Huwag ka mag-rely sa kaya mo. Tayo kasi may mga skills tayo, tama? May alam tayo, pero huwag ka mag-rely dyan. Bakit? Hindi mo kakayanin yan. Amen. Now, normal thing, pag human being ka, pag may problema ka, pag lalo na pag mabigat, nagpapanik ka. Sino rito hindi na nagpapanik? Abnormal ka pag hindi ka na nagpapanik. Normal yun na nagpanik ka. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang pagpapanik, pag may problema ka, di nakakatulong. Yes. Dadalhin ka lang yan sa isa pang panik, kapanik-panik, stress. At pag na-stress ka, magkakasakit ka. So anong kailangan mong gawin? Alam mo na ba na yung pagpapanik ay nagdadala siya sa stress? Anong kailangan mong gawin? Don't panic.
Relax lang. Relax. Kasi ganito, pag relax ka, mas nakakapag-isip ka. Yes. Tama? Subukan mo ba nagpanik ka? Lalo pag nag-ring ang telepono, nagpa-plancha ka, ang may lagay mo sa mukha mo yung plancha eh. Kasi nagpapanik ka eh. Relax lang. Pangalawa, inquire God. Amen. Lord, mabigat ang problema. Lord agad, wag na yung, Pastor, Lord muna. Amen. Kasi pag si Lord ang inuuna mo, tuturo ka sa pastor. That's right. Tay, baliktad eh, Pastor. Lord muna. Lord, mabigat po ang problema, Panginoon. Pero sinabi mo, kayang-kaya po ninyo ito. O di maibsan na kaagad. Amen. Pangatlo, seek for His help. Lord, ituro niyo pa ako sa tamang tao na pupuntahan ko para matugunan itong aking suliranin. O ituturo ka na niya. Amen. Ilan sa inyo nagpipray ng ganon? Nangangailangan ka ng guidance, biglang may lalagay ang Diyos sa isip mo. Amen. Amen. O, hindi ka nahihirapan. Kasi nag-inquire ka muna sa Lord. Amen. Okay? Now, Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you and uphold you with my righteous right hand. Praise the Lord. Minsan kakapusing ka ng lakas. Amen. Amen. Minsan kakapusing ka ng alam. Pero ang pangako ng Diyos, huwag kang manghina. Hahawakan kita. Palalakasin kita. Hindi kita bibitawan. Tingin sa akin, walang pipikit. Pwede kang bitawan ng tao. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos kailanman di bibitaw sa iyo. Amen. Praise the Lord, glory to God. Number 3, principle. Recognize God's sovereign power. Recognize God's sovereign power. Always bear in mind, God is in control. Right. We are not in control. God is in control. Amen? Kaya please, Kristiyano na tayo, huwag tayo mayabang. Amen. Pag tinanong tayo, ano sinasabi natin? Walang problema, kayang-kaya. Huwag naman. Amen. Kaya sabi sa katabi mo, huwag naman. Diba dating natin? Hindi, kayang-kaya ko na yan, Pastor. Ang bahala. Walang problema. Tapos pagdating na, kaproblema ka. Okay? We are not in control. God, Michelle, is in control. We are not in control. God is in control. So recognize His sovereign power. Ano sabi ni Jehoshaphat? Lord, ikaw may hawak ng langit at lupa, ikaw ang lumikha. Kayo po ang makapangyarihan, kayo ang naghahari. Kinikilala niya. Makikita niyo yan sa chapter 20 verse 5 to 6. So anong ginawa ni Jehoshaphat? Siya tumayo sa harapan ng mga tao sa presensya ng Diyos. It is very important. In times of trouble, it's very important that we should always bear in mind that our God is great and powerful. Amen. He is our limitless source. Amen. Hallelujah. Ano naman malakas sa palakpak para kay Lord niyan? Okay? Ang pundo mo mauubos. Amen. Ang ipon mo mauubos. Yes. Pero pag ang source mo ang Diyos, maubos mo ng pondo mo, ang pondo sa langit hindi nauubos. At yun ang magsusupply sa lahat ng pangangailangan mo. Okay? Jeremiah 32 verse 17, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power, nothing is too difficult for you. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Pag sabi sa katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Number 4, isang dosena ito. Okay, number 4, make God your hiding place. Win the battle with God, make God your hiding place. Amen. Make Him your rock of refuge in times of trouble. Yan ang ginawa ni Jehoshaphat. Di namin alam ang gagawin namin, Lord. Nagtago sila kay Lord. Okay? Tingin po sa harap. Matutong magkubli sa presensya ng Diyos. Ang pagtatago ay hindi karuwagan. Ito ay pagliligtas sa iyong sarili sa kapahamakan. At ang tanging ligtas na kublihan kung may kaguluhan ay ang Diyos at wala nang iba. Amen. Sa Lord tayo magtago. Huwag kayo magtago kung saan-saan. Hide in the presence of God. Amen. Pag mabigat na, Lord, saan ako pupunta? Anong sabi ng Bible? Where do I go? I go to the rock of my salvation. Amen. Okay, magtago sa Diyos. In 20 verse 9, ang sabi, 2 Chronicles 29, if calamity comes, whether the sword or judgments or plague or famine, we will stand in your presence. Kita nyo na? Saan ka magtago? Sa presensya ng Diyos. Ipasok saan yun? God is everywhere. Kahit nandyan ka sa iyong higaan, Lord, gusto ko magkubli sa iyo, Panginoon. Kahit nasa trabaho ka, Lord, gusto ko magkubli sa iyo, Panginoon. You can hide in God. Wa ba?
Amen. Okay, hallelujah. At ano pa sinasabi rito? The right thing to do during trials is to go to the temple of God, to humble ourselves in His presence. In God's presence, there is rest. Amen. In God's presence, there is victory. Amen. In God's presence, there is freedom. Amen. Sino sa inyo ay nangangailangan ng victory? Sino sa inyo nangangailangan ng freedom? Sino sa inyo nangangailangan ng rest? Sino sa inyo pagod na pagod na? Huwag kang palata lang, masyado, suluhin mo lang yan. Ang sabi ng Lord, come unto me, those who are labor and heavy laden, and I will give you rest. Pagkasabi mo sa katabi mo, mag-rest ka kay Lord. Okay, eto na. Tanong ko to, Brother Rogos, ang sabi ko, Lord, bakit hindi mo pinakobkob yung Moabita, Amonita, tsaka Edomita? Itinira mo pa. Ito, principle number 5. God can use unfavorable situation for our advantage. God can use unfavorable situation for our advantage. Akala nila, masama itong tatlong ito. Masama itong mga ito, hindi na nga sila kinubkob, lalabanan pa sila. Yung pala, tingin sa akin, nireserba talaga ng Diyos yung tatlong grupo na yung para ano? Para i-demonstrate ang power niya sa harapan ng mga Israelita. Amen. Tingin sa akin, kung may problema kayo matagal na ayaw matanggal-tanggal. Kung may sakit ka matagal na ayaw matanggal-tanggal. Amen. Kung mayroon tao galit na galit pa rin sa iyo hanggang ngayon ayaw matanggal-tanggal. Inireserba ng Diyos yan. Para ano? Para sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng problema yan, ma-display at makita mo ang kapangyarihan niya. Amen. Hallelujah. Okay? Huwag niyong sabihin, ano ba naman ito, di matanggal-tanggal. Hayaan mo lang. Ang sabi ni Paul, meron siyang kahinaan, ang sabi niya, Lord, alisin mo ito, 3 beses kung pinagpipray, ayaw maalis. Pag nagpray siya sa iba, gumagaling. Pero pag nagpray sa sarili niya, ayaw. Oo nga, di ba? Pag iba pinagpray niya, gumaling. Masagi lang niya, gumagaling. Pero bakit pag siya na, hindi? Tingin sa akin, sumagot ang Diyos, my grace is sufficient for you. Amen. Kung may kahinaan ka at mayroong ka pinagdadaanan, huwag kang mag-alala, huwag kang madismaya. Bakit? Higit sa sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tuloy na natin yan. Amen. So God can use unfavorable situations for our advantage. Sometimes God, makinig mabuti, sometimes God reserve our enemies. Ulitin ko, ang ganda nitong salita na ito kanina. Sometimes God reserve. Nire-reserva ng Diyos. At sino? Yung mga kaaway natin. Hindi mo inaaway ka. True. Amen. Ulitin natin, baka doon yun naintindihan sa Tagalog, Englishin ko. You don't fight them, they fight you. Amen. Okay? God sometimes reserve our enemies to be used as a tool to shape our character. Amen. Ay, kaya pala itinago ng Diyos yung nireserba Para ano? Para hubugin ang iyong character. What else? To enhance your patience. Amen. That's right. And lastly, to strengthen your faith. Wala ka na pupuna. Ang mahirap kasi sa atin ganito na Pag Christian kang totoo pag totoo lang Kristiyano ganito ang problema Aawayin ka, di ka na pwedeng gumante. Kasi talo tayo pag gumante. Tama? Pag ginantihan mo, ikaw pa may kasalanan. Sabihin sa'yo, Kristiyano ba yan? O, kita mo, talo talaga That's right. Pero si Lord, nire-reserva niya. Ang alin, yung kalaban mo. Amen. Bakit? Para saan? Para gamitin na tool. Para Para ma-shape ang karakter mo. Amen. Para Para ma-enhance pa ang patience mo. Amen. Para Para ma-strengthen pa ang faith mo. Amen. Imbis na gumanti ka, anong sasabihin mo? Diyos ko, kayo na pong bahala sa Kanya. At tuwing nakikita mo siya, hindi ka na nagagalit, nahahabag ka. That's right. Pero pag nakita mo siya, parang ang leon pa rin, may problema ka pa. Ang sabi ni Lord, leon ka pa, papadalhan ta kita na mas maraming kaaway. Pero pag ikaw pag nakita mo, naawa na ako sa taong ito. Hallelujah! Na-shape ka na. Amen. Tanong ko sa inyo ngayon, pag nakita niyo ba bang kalaban niyo, harap-harapan, masasabi niyo ba kahabag-habag ang taong ito? Yes. Yes. Amen. Okay?
Kaya pa? Amen. In order for us to be fully dependent on Him and involved in our battle. Bakit kailangan? Para pag tayo ay mayroong mga kinakaharap na mabigat na laban, hindi ka mananahan sa iyong sariling kakayahan. Amen. Lalo kang dumidepende sa Diyos. Para ano? Para hinihiling mo na samahan kanya sa bawat laban. Ang tanong ko sa inyo ngayong hapon, gusto kong iwan sa inyo, huwag kayong lumaban na kayo lang mag-isa. Amen. Kung kayo man lalaban, sigurado nyo kasama nyo siya. Yes. Okay? Tingin sa akin, Pastor, hanggang kailan titigil ang oposisyon? Di ko alam kung kailan, pero ito lang aking masasabi. God can turn oppositions into opportunities. Amen. Maari yung laban ng laban sa'yo, hindi niya lang talaga alam. Ang sa isip niya, gusto kanyang masaktan. Tingin kayo sa akin, alam mo kailangan gawin sa kalaban, simple lang eh. Ipag-pray mo na sila'y i-bless, i-touch sila ni Lord. Para pag tinouch sila ni Lord, magbago ang puso nila, hindi ka na nila lalabanan. Kasi wala akong nakitang taong puspos ng Espiritu ng Diyos na naninira ng kapwa. Kung naninira pa yan ng kapwa, wala pang Espiritu ng Diyos yan. So ano kailangan may pagpipray? I-bless mo siya. Lord, pagpalain niyo po siya, hipuin niyo po ang kanyang buhay, baguhin niyo po siya. Amen. Ngayong kalaban mo, biglang hipoy ng Panginoon, bang! Kaya pag nagkita kayo, sabihin sa'yo, patawarin mo ako. Ay, ang sarap makinggan, di ba? Pero pag nakita mo yung kalaban mo, galit pa rin sa'yo, wala pang Espiritu ng Diyos yan. Nandiyan pa kayo? Amen. Ibilisan natin. Maybe you have oppositions in your job. Sino sa inyo rito may mga kalaban, may mga kumakalaban sa inyong trabaho? Amen. Amen. Maybe you have oppositions in your families. Amen. Mayroon kayong mga family problems. Minsan sa mga friends, etc., etc. Turn them into an opportunity. Amen. Opportunity to praise God, opportunity to pray to God, opportunity to bless. Ito maganda Stella Ray, pag may kalabang ka, may oportunidad ka. Hindi ibig na magalit ka, sabihin mo, ay oportunidad ko ito para ano? Para i-bless siya. Amen. Masarap ba? Amen. Ito tunay na Kristiyano. Okay? Number 6. Look up to God and trust in Him. Look up to God and trust in Him. Winning the battle with God is this. You look up to God and trust in Him. 2 Chronicles 20:12, anong sabi? Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army. Yan sinasabi ko vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Oh, hallelujah. Kung may battle na, ano nang kailangan mong gawin? Look up to God. Pagkasabi mo sa katabi mo, look up to God. Trust in Him. Okay? When you look up to God, you acknowledge your limitation before God. Totoo naman ito talaga, limitado tayo Amen. Ako man, limitado. Okay? When we look up to God, we acknowledge our limitation. It's a good thing to acknowledge before God that we run out of ideas and power. Limitado ka Maubusan ka. Okay? But all we need to do is to look up to God, trusting Him that He would save us from our enemies. Amen. Okay? Scripture, Psalms 121 verse 1 to 2. I lift up my eyes on the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hallelujah. Tingin pa sa akin, pag mayroon kang kinakaharap, may battle ka ngayon, di mo kailangan maghanap ng paraan. Tama yon, magplano rin. Pero before you plan, before you do anything, look up to God first. Amen. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Bawat desisyon mo, tama. Bawat desisyon mo, may favor ng Diyos. Amen. Look up to God. Pagkasabi mo sa katabi mo, look up to God. Look up to God. When there is battle, number 7, let us be united and stand together. Anong sabi po sa Chronicles, 2 Chronicles 20:13? All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Tingin sa akin, let us be united and stand together. Amen. Sama-samang dumulog sa Diyos. Amen. O, tingin sa akin, may problema ba kayo sa family? Kailangan united kayo. Pag may kinakaharap na problema ang pamilya, united kayo.
United na ano? United na tatayo sa harapan ng Panginoon. Di pwede yung tatay naroon sa labas, yung nanay nandito. Di pwedeng ang nanay lang ang harap sa Diyos at sabihin, Panginoon, maawa ka sa amin. Ang sabi rito, may malaking problema sila. Ang sabi, kaya importante, brother boy, yung mga tatay talaga eh. Yung mga tatay, kailangan strong. Ang tatay dapat naglilid. Yes. Right. Anong ginawa ng tatay? Mrs. Sama. Junior. Lahat ng anak, sama. Saan tayo? Pupunta tayo sa Diyos. Dudulog tayo. May malaking problema. Amen. Amen. During trials, it is very important that as a family, we stand together. Amen. Joy, kailangan stand together. Kasama si Papa. Ano pa? As a church, we stand together for each other. Amen. Tatayo ako para sa iyo, tatayo ka para sa akin. Lahat tayo. Amen. Gets? Amen. Huwag kayo magkanya-kanya. Kailangan buong family tatayo. Makikiusap sa Diyos. Amen. Okay? Most of the time, other people during trials, ang sinasabi nila, I want to be alone. Pag may problema, napansin niyo may mga problema, gusto ko mapag-isa. Eh paano? Gusto ko lang mag-isa. Di mo ba alam, pag nag-iisa ka, oportunidad ng diablo yan para lalo kang hagisan ng kasinungalingan. Pero pag kasama ka palagi sa grupo, ano nangyayari? Pag nalungkot ka, may problema ka, may lalapit sa iyo at magsasabi, kaya mo yan. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita. E pag nag-isa ka, sinong bubulong sa'yo? Sabi ng Satanas, tapusin mo na yan. 10th floor lang ang katapat niyan. 10th floor. Tatalong ka, walang parachute, sigurado tapos yan. Amen. Mga kapatid, hindi solusyon nyo mag-isa. Pag may problema ka, sama-sama nating harapin. As a church, Amen. as a family, Amen. let us stand together Amen. before God. Amen. Importante pag may problema, nagkaisa kayo. Okay? So, sabi nga sa Joshua 24:15, be, as for me and my house, we will serve the Lord. Number 8, gusto ko pong hawakan natin ito, winning the battle with God. Always remember, God hears our cry. God hears our cry, our prayers. Pinapakinggan ng Diyos yan. Ang sabi sa Bible, then the Spirit of the Lord came to Jazel, son of Zachariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mathaniah, a Levite, descendant of Asaph. He stood in the assembly. Pag nananalangin tayo, sumasagot ang Diyos. Amen? Amen. Pagkasabi mo sa katabi mo, hawakan mo ang kanyang kamay, God answers prayers. Answer prayer. Okay? Wala yun sa tagal, brad. Amen. Amen. Pastor, ilang taon na kasi. Di nyo ba alam, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. Amen. Tapos kung makapag-pray ka, Pastor, 5 taon na, hindi pa ho tumatakbo ang orasan ng Diyos. Amen. Amen. Okay pa kayo? Amen. Wala eh. 1 buwan pa lang eh. 1 buwan ako nagpipray, wala ang sagot si Lord. O, sabi mo, hawakan mo ulit kami ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. Ang 1 araw sa Diyos, 1,000 taon sa atin. 1,000 taon sa atin. Kaya, hintay ka! Tayo ka. Hintay eh. At habang naghihintay ka, lumalalim ang pananampalataya mo. Habang naghihintay ka, lumalalim ang pananalig mo sa Diyos. At diba napakasarap yung matagal mong hintay? Yung bang nangligaw ka? Nanligaw ka? Nung si Mami Cora niligawan ko, putik-putik pa ang daanan. At pag naglalakad ako, mahilig ako nagaganito. Pag ganun ko, pag angat, medyas na lang naiwan yung aking sapatos. Pero dahil mahal, sige. Tiis. Amen. Wala naman si Papa, yung tatay niya pa, hindi pa Kristiyano noon, tumutoma. Ano mangyayari pagdating ko? Kristiyano na ako, tatagayan ka.
Eh kung hindi ka matibay, ano sasabihin mo? Isa lang po Hindi ko ginawa. Kaya sabi ng tata niya, mas favorite yung bilas. Hindi naman. Bilas ko ba? Hindi yung, si Kuya Bert, ano ko siya? Bayaw. Bayaw! Hindi! Bilas! Favorite niya yung bilas ko! Kaysa sa akin! Bakit si Bilas pag ibinigyan, toma? Iyak ko, hindi! Ay, ano bang klase yan? By the grace of God, I need to stand for my faith! Amen. Sinaga ko yun. Pag nakita ko si Papa, hindi niya ako type. Bakit? Kasi, hindi ako sumasyat. Pero by the grace of God, pagdating ng kanyang huling buhay, okay, pagdating ng kanyang huling buhay, huling sandali ng kanyang buhay, sino naghahatid sa ospital? Yung hindi tumutuma. Amen. Sino ang unang tumulong para doon sa pag-asikaso ng kanyang bangkay? Yung hindi tumutuma. Amen. Okay lang yan, mga lalaki, hindi ka iinom ka, bibigyan ka pa ng biyanan mo, wag. Amen. Okay lang yan, basta ipakita mo sa galawang pag-ibig sa kanya. Mas maganda umaksyon. I fight for my faith. Amen. At dito gusto ko maintindihan natin, if you fight for your faith, God is more than willing to answer your prayers. Amen. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Sumasagot ang Diyos sa panalangin. Why? Because He is alive. Amen. He sees every heart's motives. Most of all, He knows what to do with what you're going through right now. Ano ang kailangan mo sa sandaling ito? Alam niya at alam niya rin kung anong gagawin. Amen. Yun ang maganda sa Diyos natin. Hindi lang siya nakakalam, alam niya rin kung anong gagawin at higit sa lahat gagawa siya. Amen. Hallelujah! Verse tayo, or He is the answer to all our needs today. Do you have needs today? Amen. God is the answer. Christ is the answer. Amen. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable and great and mighty things which you do not know. Tawag ka, sasagot siya. Nagtataka ko, Brother August. Tingnan mo pangako, Sister Mercy. Brother Albert, pakinggan mo pangako. Tumawag ka sa akin, sasagutin kita. At ipapakita ko sa mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Amen. Amen. Kung ganito ang pagkakilala mo sa Diyos mo, hindi ba't napakasaya mo dapat araw-araw? Amen. Pero bakit parang hindi ganito ang nangyayari? Because you need to know the truth. It is not enough to know the truth. You must believe the truth and live according to the truth. Amen. Kaya everyday, pagkagising mo, Lord, ito po yung kailangan ko sa araw na ito. I believe, ibibigay po ninyo dahil kailangan ko ito. Amen. O, pero naman mga babae, pagka Lord, kailangan ko ng panriban ngayon, ay maghintay ka kung walang panriban na darating. Na-gets? Lord, kasi medyo kulot na yung buko, kailangan na siyang i-riban. Ihintay mo yan! Pero pag sinasabing, Lord, isasaing namin, ayan, ibibigay ng Diyos yan. Amen. Pero pag talagang sobra ka ng kalugod-lugod, ire-riban ka naman ng Panginoon. Okay lang? Hindi naman yung kapretsyo mo na bibigay pa. Pero ibibigay din ng Diyos pag talagang kalugod-lugod ka. Pag sabi mo sa katabi mo, yung pala ang sekreto, ilugod mo ang Diyos. Okay, number 9. Ano na number tayo? 9. Always remember, ito maganda, sulat nyo mabuti. Always remember, the battle belongs to the Lord. Hallelujah. Brother August, it is not our fight. It is God's fight. Amen. Yung Cavite, hindi natin yung ministry ng Diyos yun. Amen. Yung Ambassadors for Christ, ministry ng Diyos yun. Tao, instrumento lang. Amen. So lagi niyong tandaan, the battle belongs to the Lord. Amen. Kailangan lang ipakita muna natin sa Diyos na di natin kaya at maniwala tayong kayang-kaya niya. Amen. Listen, O child of God, the battle is not yours, it belongs to the Lord. Amen. God is the one who will fight for us. Amen. Oh, napakasarap. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagdating nila sa lambak, lumaban pa ba sila? Hindi na. Ano sinabi na lang nila Michelle? Wow, patay lahat to. 1 million, patay lahat. Anong gagawin natin? Samsam. Amen. Grabe. Tingin ka sa akin. Lahat ng yun, 1 milyon mahigit yun. Imagine nyo yung camel kung ilan. Imagine nyo yung baka kung ilan. Imagine yung kambing kung ilan. Imagine nyo yung kanilang mga ginto. Lahat. Umabot silang 3 araw sa kahahakot eh.
Amen. Hindi pa natapos eh. Ang sabi nila, sobra-sobra na, iwanan mo na yan kung sino masusunod dyan. Bakit sobra eh? Amen. Yes, yes. Tingin sa akin, ano yung kinakarap mo laban ngayon? Hindi mo yan laban. Amen. Ulitin mo, dahan-dahanin ko. Tututukan natin. Ano yung kinakaharap mong laban ngayon, hindi mo yan laban. Amen. Laban yan ng Diyos. Amen. Kaya pag ganun ang naintindihan mo, yun ang alam mo, masaya kang kinakaharap ang pagsubok mo. Amen. Dahil hindi mo yan laban ng Diyos yan. Amen. Tingin ka sa akin, pag ang Diyos na ang lumaban, huwag ka nang makialam. Bakit? Kahit hindi ka tumulong, matatalo niya yan. Bakit? Siya ay Diyos na victorious. Hallelujah. May issue ka ba sa finances? Hindi mo laban yan. May issue ka ba? May mga nag-islander sa'yo, hindi mo laban yan. Amen. Yes, amen. May issue ka ba sa trabaho, hindi mo laban yan. Ano lang kailangan mong gawin? Pumasok ka lang sa trabaho mo. Amen. Magtrabaho ka lang. Andiyan yung mga chismosa pagdaan mo, sinisiraan ka, dumaan ka lang. Hindi yung, ay, imbis na ituloy yung mabilis sa daan, kailangan mo bang umikot doon, taka naman makaiwas ka lang. Ba't ka iiwas kung wala ka naman kasalanan? Amen. Dumaan ka. Bagalan mo pa. Para mas marami silang pag-usapan. Nag-gets mo ba to? Kasi nga laban ito ng Diyos, hindi mo laban. Habang tinatapunan ka ng chismis, tapunan mo ng blessing. Amen. I-touch nawa kayo ng Lord. Hallelujah. Hipuin nawa kayo ng banal na Espiritu. Amen. O di ba naglalaban ng masama at saka mabuti? Glory to God pa naglaban ng masama at saka mabuti. Ang mabuti ang palagi nananalo. Hallelujah. Ang nagpapagawa ba sa'yo, hindi pa nagbabayad? Releasean mo ngayon ng prayer. Lord, mag-provide po kayo sa Kanya ng blessing para makabayad na siya. Huwag ka mainis, mandira. Ang galing mag-order. Nung may install na, hindi nagbayad. Anong prayer mo? Lord, ikaw nang bahala sa Kanya, pero sa likod ng isip mo, tamaan ka sana. Hindi, ang prayer mo ganito. Lord, mag-provide po kayo ng blessing sa Kanya para makabayad siya sa akin. Amen. Buti godly. Amen. Okay? It is not your fight. Amen. Sabihin mo kay mama mo, it's not your fight. Amen. This is God's fight. Amen. And if God will be the one fighting for us, consider it done. Victory is ours. Amen. Wala ka sa malakpak sa Diyos sa buhay. Hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon na tayo. 10. Sabayan niyo ako kasi minsan mabilis ito. Number 10, praise and worship God. If you want to win the battle, praise and worship God. Amen. Praise and worship is the best weapon That's right. to defeat the enemy. Amen. Hallelujah. Okay? Bow down before God in worship. The battle is over when because we are in the winning side. Amen. Ang mga Amen. Kristiyano nasa winning side yan. Okay? When you praise God, it's a sign of victory. Amen. When you praise God, it's a sign of victory. During trials, what to do? Celebrate Jesus. Amen. Okay, ulitin ko. During trials, celebrate Jesus. That's right. Amen. Sarap ano? Anong gagawin mo? Di ba pag may trials, normal? May problema. Halata ang tao pag may problema eh. Tama? Correct. Amen. Tingnan mo yung tao pag masaya, halata rin. Amen. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo kung ano. Istimahin mo. Ano? Ano? Masaya. Nakasimangot ka nila yan. Okay? Istimahin mo. Halata eh. Pag masaya, alam mo eh. Amen. Pag malungkot, JR, alam mo rin eh. Kaya pag nilapitan mo, may problem ka ba? Bakit? Kita sa mukha mo eh. Tapos pag nakita mo naman, ang sayo mo. Bakit? Kita eh, bagay ba yung mukha mo eh? Parang maaliwalas eh. Yes. Minsan gusto ko tanungin yung mga taong ganyan eh. Yung maaliwalas, hindi ko alam, nakikita niyo ba? Bakit parang may problema? Parang masalimuot, gano'n? Whatever. Christians are always in the winning side. During trials, celebrate Jesus. Yes. Why? Why we need to celebrate Jesus? Tingin sa akin. Ito, didiinan ko to, Joy, ha? Bakit ko kailangan i-celebrate si Jesus, Pastor?
Kasi Jesus had already won the victory. When you celebrate Jesus, you recall what He did on the cross of Calvary. In the cross of Calvary, all our needs were already provided. In the cross of Calvary, all your sins have been forgiven. In the cross of Calvary, all your sickness are being healed. Hallelujah. Kaya mga friends, pag celebrate mo si Jesus, iba ang dating. Oh, I celebrate, Lord, in your goodness. Tingin sa akin, ano mang pinagdadala mong problema, i-charge mo lahat sa cross. Dahil sa cross, yun yung iyong open account. Praise God. Blank check mo yung nasa cross. Do you understand this? Blank check mo yung nasa cross. Kaya God, gano'ng kalaki yan? Blank check. Sabi niyo, isulat mo na kung magkano yan. Hala, sige. No limit. Number 11. Fully obey the Lord and carefully follow His commands. Fully obey the Lord and carefully follow His commands. Amen. Anong sabi ni Jehoshaphat? 2020. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. At the set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful." Have faith in the Lord. During trials, have faith in the Lord. Amen. Do not rely on your skills. Yes. Do not rely on your intellect. Amen. Have faith in the Lord. At pangalawa, have faith in His prophets. Amen. Have faith in His servants. Amen. Importante yung tao na nilagay ng Diyos sa buhay mo eh. Yes. Kasi hindi mo naman maintindihan lahat ng patungkol sa Diyos kung wala magme-mentor sa iyo. Wala magkapaliwanag sa iyo, paano malaman? So kailangan magtiwala ka rin sa Diyos, sa tao na pinadala ng Diyos sa buhay mo. Okay? So dito maintindihan natin, in doing this, ano sabi? You will be successful. Dalawa lang formula, Sister Laura. First, you trust the Lord. Second, you trust the servant of God. Amen. And you will be successful. Now, maraming mga tao ganito sila mag-isip, Brother August, basta kay Lord ako. Magtitiwala ako kay Lord. Eh, ba't ganyang buhay mo? Gets? Lito. Di alam ang gagawin. Pero kay Lord siya. Nakawa? But when someone, isi-send ng Lord siya somebody to open the scripture for you, magugulat ka, ganun pala ibig sabihin nun? Ganun pala? Kaya ikaw ngayon, si Kristiyanong aka na, ganun pala? Ganun pala yan? Okay? Kasi kailangan mo ng somebody na mag-open ang scripture sa'yo. Amen. Itong taong nakatayo sa harapan nyo, dati gulong-gulo din ako eh. Kay Lord naman ako. Gulong-gulo ako, bakit ganun? Nagpadala Lord ng tao sa buhay ko, binuksan yung scripture sa akin. Sabi ko, ay, ganun lang pala kadali yun. Trust, have faith in the Lord. After you have faith in the Lord, have faith to the servant of God. And you will be successful. Palapakan natin si Lord. Glory to God. Okay? Importante ho yung obedience. Hindi pwedeng maghiwalay ang tagumpay at ang pagsunod. Amen. Kaya nagkatagumpay si Jehoshaphat kasi sumunod sila sa Diyos. They have put their faith in God and they put their faith to the servant of God. Amen. What else? Si Jesus man, na pagtagumpayan niya ang cross, bakit? Sumunod siya sa Ama. Amen. Si Abraham man, tinatawag na father in faith or father of faith. Bakit? Nung siya inutusan na Diyos na ihandog si Isaac, ginawa niya. Amen. Mga kapatid, you cannot divorce obedience from victory. Amen. You cannot divorce obedience from victory. Amen. This is the formula. Tandaan nyo ngayong hapon. No obedience, no victory. Amen. But if you obey God, consider it done. Victory is on your way. Palapakan natin sa Lord. Hallelujah. Last but not the least, God will make a way when there seems to be no way. Ha? Pastor, kanta yan ha. Eh, ano ngayon? Okay? Ito yung binigay sa akin ng Lord eh. Bakit? 1 million ng kalaban, 100,000 lang sila. No way for them to win the battle. Tama, Ma'am Tess? Yes. But God will make a way when there seems to be no way. 21 to 23, basahin nyo na lang. Tingin sa akin, during trials, praises to God is the best solution and powerful weapon to become victorious over it.
giving thanks to God for His love. God will make a way when there seems to be no way. Tingin, tingin, tingin. God will make a way when there seems to be no way. Amen. Because He works in ways we cannot see. Amen. Tingin sa akin. Michelle, tingin ka sa akin. Without your knowledge, God is already working for your breakthrough. Yes. Brother August, without your knowledge, God is already sending His angels on their way to bring the answers to your prayers. Amen. Joy, without your knowledge, your healing is about to happen. Amen. Kasi ang Diyos pag kumilos, hindi mo nakikita. Amen. Pero minsan nagpipre ka palang walang nangyari sa mata mo. Pero sa espiritu, gumagalaw na ang kamay ng Diyos na buhay. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Bakit? Anong sabi niya? Pangako niya, tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Hallelujah. Naunawaan niyo to? Amen. Huwag kayong mainip. Lord, parang wala kang ginagawa. Kasi nga, He works in ways we cannot see. Amen. Ang Diyos hindi bingi. Amen. Pag nagsalita ka, nakikinig siya. At pag gumalaw siya, hindi naman kailangan ipaalam sa'yo. Amen. Sino ka para magpaalam sa sa'yo? Ikaw magpaalam sa Kanya. Amen. Kaya pag ako nag-pray, kiniklaim ko na may ginawa na ang Diyos. Nakita mo na, hindi pa. Yung kaya nga, pananampalataya eh. Amen. Without your knowledge, your healing is about to happen. Amen. Without your knowledge, your breakthrough is about to happen. Praise the Lord. God doesn't need to inform you. Amen. God is God. Amen. The healing is about to happen. Without your knowledge, no need to inform you. Who are you? Ba't ka papaalam sa'yo? Sino ka? Gagawin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin. Amen. But if you obey Him, He will do things favorable to you. Oh, hallelujah! Praise God! God will make a way. Tingin sa akin, when God moves, it is always in a marvelous and mighty way. Praise the Lord. It is always miraculous. Kaya excited ako naghintay sa galaw at kilos ng Diyos. Bakit? Matindi yun. Amen. Pastor, ang tagal. Ulitin ko ulit sa'yo para huwag ka mano. Ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon. Naintindihan nyo na? Problema natin, bira. Ilang taong ka palang nagtisig. Sasabihin mo na kagad, Lord, ang tagal ah. Pagkasabi sa katabi mo, tiis-tiis muna. Okay? Now, I have some reminders for you. If you experience victory, Ma'am Tess, I have some reminders for you. Number 1, give thanks unto the Lord. Amen. Pag nagtagumpay ka na, magpasalamat ka sa Diyos. O, tingin sa akin. Huwag yun ang hintayin na magtagumpay pa kayo at naranasan yung tagumpay. Ngayon pa lang, magpasalamat na kayo. Bakit? Tiyak na ang tagumpay. Amen. Okay? It's a must. When you triumph over trials, don't forget to give thanks to the Lord. Yes. Di yung iba talaga, pag natalo na brother boy, pag kumita na, nawala na. Okay, pangalawa. What else? Pangalawa. If you give thanks to the Lord, if you acknowledge God, ano mangyayari? Anong resulta? Blessings awaits you. Pagkasabi sa katabi mo, naghihintay ng blessings mo. Lakasan mo, naghihintay ng blessings mo. Pagdating nila sa lambak, anong ginawa nila? Blessing, ang dami. 3 days nila hinakot. Okay? Sir Mercy, naghihintay ng blessings mo. Pastor, di ko pa nakita. Di mo nga kailangan makita. Sabi mo sa katabi mo, di mo kailangan makita. Maganda yung wala kang alam, hindi mo nakikita. Pag nakita mo, dami, nabubulaga ka. Surprise! Okay, number 2, the name of the Lord will be exalted. The moment you give thanks to the Lord, the moment you believe in God, ano mangyayari? Nataas ang pangalan ng Diyos. Ano sabi? Lahat ng kaharian natakot na sa ginawa ng Diyos sa kanila. And last but not the least, number 3, the peace of God reign in the land. Peace will reign in your life. Amen. I said peace will reign in your life. Amen. If you win the battle with God, peace will reign in your life. Amen. Ang pinakamasarbagan ko sa mo kung ano, kahit wala ka masyadong ganito, pagpayapa ka rito at saka dito, nagsabi, hey, talo mo pa mayaman. Correct. Okay? At ano gagawin ng kapayapaan?
maghahari siya sa buhay mo. Amen. Pero siyempre, mas maganda, may peace ka na. Amen. Amen. Wais to wais. Yung iba naman, kayo kapag nag-pray kayo, di kita talaga natuto. Lord, kahit kapayapaan, bigyan niyo po kami. Ang hirap kayo mapayapa pag wala kang ganito. Correct. Amen. Kaya mautak ka! Bigyan mo ako ng kapayapaan, Panginoon. Tsaka! Tsaka! Amen. Hindi naman pera ipapadala sa iyo, customer na marami. Na magaling magbayad. Hindi naman pera babagsak sa iyo, papadala ka ng mga magagaling na boarders na magaling magbayad. Hindi pera papadala sa padalahan ka ng magandang trabaho. Amen. Kasi ang pera, hindi yan bababa sa iyo gaganon. Pagkatrabahuan mo yan. Ayun din? Sige, ito humingi. Lord, bigyan mo kami ng kapayapaan. Hatsaka. Okay, samahan nyo na. Hatsaka. My friends, win the battle with God. Amen. Father, we thank you for this wonderful evening. Salamat sa iyong palala sa amin. Kailangan pala na may panalo ang laban, kasama ka. Dahil pagkasama ka, Lord, tiyak ang panalo. Palayan niyo po kami lahat, ang bawat pamilya na nare-represent ng iyong mga anak dito. Rumaragas ang pagpapalay sa aming lahat. In the name of Jesus, Lord, we claim our victory. In the name of Jesus, we receive our blessings. In the name of Jesus, we receive our breakthrough. Lord, we believe, Lord God, yung mga prayers ng iyong mga anak ay mangyayari. In the name of Jesus Christ, Lord, di man namin nakikita, but we thank you, Lord, for the revelation that you works in ways we cannot see. Di namin nakikita, pero gumagawa ka, Panginoon. We are just waiting for that wonderful time, in your perfect time. Everything will fall in place. Hallelujah! Pagpalain mo ang samang family, mabuting kalusugan sa mga kanila. Sister Laura, Brother Boy, si RB, ang kanilang pong sambahayan. Lord, managana pa sila lalo, Panginoon. Kalakasan sa mga kanila, Panginoon. Sa kanilang negosyo, pagpalain mo sila. Brother August, ang kanyang pong sambahayan, Lord, lalo pang managana. Magkaroon ng mga customers, Panginoon, na marami pa, O Diyos. And Lord, I pray na magkaroon ng expansion ng kanilang business. In the name of Jesus Christ. Ang Mambes, pagpalain niyo po siya. Michelle, Panginoon, lahat kami narito. Ang buong ambassadors for Christ, ay pagpalain, Panginoon. Oh, this is worship. The presence of God is here. The church, begin to thank the Lord. Magpasalamat na kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Give thanks unto the Lord. For He is good. His love endures forever. Oh, hallelujah. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamatang sa pagpunit pagsamba, pagluwalhati, pagkilala na walang ibang Diyos sa mga pangyarihan maliban sa iyo. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus, na aming dalangin na natin magsabi ng matagumpay na Praise God.